Ligtas ng nakatawid ng Rafah crossing papuntang Egypt ang nasa 40 Pinoy. Tulong naman mula sa iba't ibang ahensya sa mga mapapauwing Pinoy, tiniyak ng gobyerno. May balitang A to Z Overseas si Billy Torres. Puspusan pa rin ang pagpapalikas sa mga sibilyang naipit sa Gaza, isang buwan matapos umatakeng militanteng grupong Hamas sa Israel. Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ligtas sa pagdaan ng nasa 40 Pinoy sa Rafah crossing papuntang Egypt. Sila ngayon ay patungo sa Cairo, kung saan sila magmumula para makauwi ng tuluyan sa ating bansa sa susunod na mga araw. Sa pinakahuling batch naman ng repatriates mula sa Israel, umabot na sa 184 ang nakauwi na. Bukod sa tulong mula sa Department of Migrant Workers, makatatanggap din sila ng 50,000 tulong pinansyal mula sa OWA, 20,000 pisong livelihood assistance sa DSWD at 5,000 pisong tulong mula sa TESDA. Nandyan din ang tulong medikal mula sa Department of Health. Sa kabila ng mga panawagang tigil putukan, nagmatigas ang Israel. Kondisyon ito hanggat hindi pinakakawalan ng mga hostage ng Hamas, hindi rin ito titigil sa opensiba. Ayon kay NSC Coordinator for Strategic Communications John Kirby, higit 200 bata ang hostage ng Hamas sa loob ng Gaza. We know that there's a portion of the 240 plus that they're holding as hostages are kids. They're kids. And we've been trying mightily to get those children released. We've had no success so far. Suportado naman ng G7 nations sa karapatan ng Israel na dumipensa, pero marin din ang panawagang magkaroon ng humanitarian pause. Sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na akuin ng kabuuang pagtutok sa seguridad sa Gaza City kapag natapos na ang girian. There is no substitute for victory. We will defeat Hamas, we will dismantle Hamas, we will offer the people of Gaza and the entire peoples of the Middle East a real future. Bagamat tinutulungan ng Israel, sinabi ng US na mananatiling teritoryo ng Palestinians ang lugar. Gaza is Palestinian land and it will remain Palestinian land. And generally speaking, we do not support reoccupation of Gaza, and neither does Israel. Secretary Blinken was fairly clear about that during his travels as well. Pumalo na sa 10,000 ang bilang ng nasawi sa Gaza. 4,000 mula sa datos ang mga bata. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres.